Ayan. Mga kapatid, mga katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito po ang programang tulay ninyo sa serbisyo publiko. Ako po si Brother Paul De Vera, pansamantalang humahalili sa ating pong birthday celebrant. Ma'am, happy birthday ha. Sa ating pong birthday celebrant na si Miss Cheryl Cosim. Every Friday, ang ating pong programang Sagot Kita, pinapaalalahanan tayo. Sagot ka ni God. Napapakinggan nyo kami sa radyo sa 92.3, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Live din po tayo sa Facebook page, official Facebook page ni Ma'am Cheryl Cosim. At nakashare din po yan sa aking Facebook page. Abang-abangan nyo lang po. Mga kapatid, eto na. Ilang araw na lang, naku po, nangangatog ng bulsa ng lahat. Bakit? Aapaw na naman po ang mga bulaklak at mga tsokolate dahil magva-Valentine's Day na. Ayan, kaya naman po ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang inyong love language? Ayan. Ito po ay base sa libro na sinulat ni Gary Chapman at meron po akong ipapakita para makarelate kayong lahat. Makikita nyo po dyan sa slide na yan. Words of affirmation, time, physical touch, acts of service, at syempre receiving gifts. Kung meron po kayong gustong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Abang-abangan nyo po sa ating mga Facebook page yan. At syempre mag-share kayo dyan ng inyong mga concerns tungkol sa pag-e-express ninyo ng pagmamahal sa ibang tao. Kayo ba ay matouch? Panahon ba or dates or time ang expression mo? Nagkakaroon na ba ng problema? Kasi yung love language mo hindi match dun sa love language ng taong gusto mo. Nako! Marami tayong mapag-uusapan. I-share nyo yan dahil on air pwede nating sagutin ang inyong mga comment at kwento. Syempre, with the biblical lens at yung ituturo tayo pabalik kay Lord. At dahil po katuwang natin ang MX3, may gift packs ang 5 blessed commenters natin for this afternoon. May tea at coffee mix yan. At syempre, meron din pong daily bread or devotional book. At kung meron kaming stock dito, napapalitan po yan ng Bible na kailangan natin sa araw-araw, di ba? At syempre po, kumpletong nakikita ninyo dahil sagot kayo ni God at ng MX3. Ang MX3 po, MX3 capsule ay tested and proven to help avoid pain, discomfort, yung atit po mga sakit sa katawan. Syempre po, with the help of proper diet and healthy lifestyle. Babalik na rin natin ang episode natin for today dahil mag-isa lang ako dito sa studio. Imbis na ako ang magtatanong, di ba? May magtatanong sa akin. Meron tayong mga phone-in questions mula sa ating mga kaibigan at syempre po, mangyayari yan. Sila ang magbibigay sa atin ng tanong at sasagutin natin ang kanilang mga tanong, no? Unahin na po natin ang kasama natin. Hello, Box. Pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili? Anong iyong pangalan? Saan ka nakatira? Thanks for the invite. Ako si Box. Real name ko Luke. Actually, I'm from Muntinlupa City. Okay. Ayan. So, yun lang. Thanks, Paul. Okay. Salamat, Box. Ngayon, Box, balita ko may mga tanong ka para sa akin. Ano ba yung mga tanong na yan? Oo nga, Paul, handa ako magtanong, no? So, yung tanong ko, Paul, actually, no? Kasi may isang OPM song. Tawag niya, Paano Ba Magmahal? Palagi bang nasasaktan? Brother Paul, biblically speaking ba, ganun talaga? Ganun talaga nangyayari? Pag may nagmamahal, may nasasaktan ba talaga? Ay, nako, totoo yan. Nako, Box, no? O Luke, no? Box kasi ang tawag namin sa kanya, mga kapatid. Alam mo, nasasaktan talaga mga tao pag nagmamahal. Totoo yan. Tingnan po ninyo ang katotohanan kasi sa love is sacrificial. No? Ibig sabihin, nai-involve doon yung iyong nasasaktan ka, yung nararamdaman mo parang minsan, parang kulang pa, or parang mahirap pa to, parang kulang pa to, or parang binigay ko na lahat, di ba? Merong sakit talaga yan. Bakit? Kasi yung expectations natin, minsan hindi na-meet. Pero ang love kasi, ang love is willing to sacrifice. Bakit natin nasabi yan? Ang biblical love, makikita nyo sa picture ng pagmamahal ni Jesus Christ para sa atin. Sabi po sa verse, sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners,
Christ died for us. Hindi pa man natin siya lubusang mahal, pinili na niyang ialay yung kanyang sarili at ibigay yung pagmamahal na yon. So that is sacrificial love. At kung meron kayong hinahanap na love na nagtatagal talaga, ito yung love na willing to go through the tough times dahil mahal ka niya talaga. Hindi lang dahil gusto ka niya o crush ka niya o may iba siyang intensyon, pero dahil He seeks the best for you. At alam ko, Box, ikaw, ganyan ka magmahal, di ba? Sacrificial ka. Tama, Paul. Okay, ano pang susunod mong tanong? May susunod ka pa bang tanong? Oh, yes, Paul, no? Kasi nabanggit mo kanina about the 5 love languages, yes. No, Paul? Katulad ko, Paul, kasi I think na-discover ko din sa akin is more on acts of service, no? Yun yung talagang love language ko. Kunwari naman, kung itatry ko siya gamitin, syempre, for yung ka-partner, kung future partner to, sabihin ko lahat, ginawa ko lahat ng acts of service, paano kung hindi yun yung hinahanap niya? Gusto pala niya, for example, gifts pala, or words of affirmation, or something else. Yun lang, kapatid. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa tanong na yan kasi very relevant yan. Alam nyo po ba na ang love is also willing to adjust? Love adjusts. Bakit? Kasi may mas importante tayong gustong maparating. So kung hindi yun yung lingwahe o hindi yun yung hanap niya, kahit hindi tayo ganon, gagawin natin para makita niya. Para pong si Apostle Paul, nakikita niyo sa inyong screen, 1 Corinthians 9:19, ang sabi po dyan, "For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, so that I may win more." Nag-a-adjust siya. Bakit? Kasi yung higit na kagustuhan niya, yung maparating yung mensahe ng pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. So kung kailangan niya itong mag-adjust para dito, gagawin niya because love adjusts. Okay ba yon, Box? Yes, Paul. Maraming salamat sa tips. Siyempre, gagamitin natin din yan. Thank you so much, bro. Maraming salamat. Okay, ang susunod po nating caller. Hello, Yayi. Pakilala mo naman ang iyong sarili. Andiyan ka na ba, Yayi? Althea Handog. Ayan, si Althea. Ayun naman. Hello. Hi, I'm Althea Handog from Pasig City. Pasig. Yan, sigaw-sigaw sa mga taga-Pasig. Ano naman ang iyong katanungan, kapatid, na Althea? Ayun, brother, sabi ng kanta ni Whitney Houston, the greatest love of all is learning to love yourself. How do I view this biblically ba? Nako, pag naniwala kayo na ang greatest love of all ay learning to love yourself, biblically, masusurpresa kayo dito, meron naman talagang katotohanan yon. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa iba na ganito ka magmahal kung hindi mo naiintindihan sa sarili mo na ito pala ang love, no? But at the same time, we have to remember this. Love is selfless. Selfless love, hindi selfish love. Tingnan po natin yung verse na ipapakita ko sa screen. John 15 verses 12 to 14. Ang sabi dyan, "This is my commandment that you love one another just as I have loved you." Si Jesus ang nagsasalita nito. "Greater love has no one than this, than one lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you." So sa nakikita natin dito, hindi lang love yourself ang love. Ang love is willing to give up yourself in order to make other people better. 'Di ba? Kaya yung pagiging selfish love, sakit natin 'yan, Yayi, no? Yayi ang palayaw ni Althea at alam nating iniiwasan natin 'yan kaya nakatingin tayo kay Jesus kasi siyang model natin. Ano pang next question mo, kapatid? Okay lang ba, brother, on love language ulit? Sure, why not? Sige. May language tayong ginagamit to express, tama? Pero meron din tayong language na ina-expect natin to receive. Pwede po bang pakipaliwanag paano nag-work yun in real life? Pwede. Siyempre, ganito yan. Meron tayong love language to express. Ibig sabihin, ito yung ginagawa natin sa ibang tao. At dito natin pinapakita yung pagmamahal. Pero meron din tayong love language that we receive. At pwedeng hindi yon kaparehas ng the way we speak. No? Hindi siya talaga kaparehas. So, ang gagawin mo, kailangan gagalingan mo muna, 'di ba? Parang titignan mo, okay, ganito ako mag-express, ganito ako magbigay ng love, pero hindi 'yun ang receiving niya.
'Di ba? So, iisipan mo ng paraan, paano ko gagawin? Kunyari, ang love language niya ay words. Pero kahit sabi mo sa kanya, mahal na mahal kita, bibigay ko ang lahat para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Pero hindi tumatawid, walang walang dumadating sa kanya, no? Anong dapat gawin doon? Titingnan mo, ano ba talaga yung nafe-feel niyang mahal siya? Kasi baka hindi naman sa salita eh. Baka ang gusto niya, panahon, 'di ba? So ang gagawin mo, magpapakita ka ng, pwede ba tayong mag-spend ng time together? Pwede ba tayong gumawa ng something together, 'di ba? At yung time na 'yon, mafe-feel ng tao parang, uy, mahal na mahal mo ko ah. Ba't ba kita binibigyan ng tip? Ikaw ba, Yayi, are you in a relationship? Hindi po. Pero pero naka-relationship ka na ba even before? Hindi pa din po. Aba, so anong tawag diyan? No boyfriend since birth? Opo. Aba naman, kaya importante talaga para kay Yayi, no, na malaman niya tong mga to. Kasi Yayi, pag pumasok ka sa isang relasyon, hindi pwedeng hula-hula lang. Ikaw, Yayi, alam mo ba ang Alam mo ba ang iyong love language? Quality time, brother. Quality time. Pero sa pag-receive, ano yon? Quality time din. Yun na. So, gusto ko spend time ng yung person sa akin. Correct. Ayan, nakakalambing nga yun, no, pag time spent with you. Actually, mga kapatid, baka akala po ninyo, nakikita ninyo ang MMFF 2023 Best Supporting Actress, Miles Ocampo. Hindi, siya po si Altaya Handog, nakilala natin. Ang palayaw po niya ay Yayi. Yayi, paano ka naging Yayi? Hindi ko din po alam. Sa parents ko, mula po nung pagkabata ko, yun na kaagad yung tawag nila sa akin. Okay. Maraming salamat, Yayi. At yan na ba ang inyong mga katanungan? Yes po. Thank you, brother. Salamat. Ayan po, mga kapatid. Nakita nyo naman yung mga katanungan ng ating mga kasama, no? Si Yayi at saka si Box or si Luke, no? Importante itong mga kapatid na maintindihan natin. Bakit? Kasi po, we are creatures of love. Wow! Creatures of love! Tayo po ay talagang gusto natin minamahal tayo at gusto natin, nararamdaman natin na yung pagmamahal natin nako-communicate or naipapasa po natin sa iba. Kaya lang, ang challenge po is the way we express to people, iba-iba ng love language. Kaya po, pinakamahalaga sa lahat na bago tayo mag-isip paano natin mamahalin itong taong to, tingnan nyo muna paano tayo minahal ni Lord, no? Titingnan din po natin kung andyan na ba kayo sa Facebook kasi kailangan namin kayong makita at matignan kung tayo talaga ay may mga comments na nagaganap dito sa ating feed, no? Ayan, binabati natin sila Alice Revelacion, Alex Fuentes, ayan, nakatutok talaga, no? Ayan, ngayon mga kapatid, kung kayo po ay may gustong i-share, pag-usapan natin yan dito sa ating Facebook live stream. Nakikita ko rin po ang inyong mga komento, pwede ho kayong mag-comment dyan at baka isa ka na sa mga pinagpalang mabibigyan ng MX3 gift packs. Huwag ho kayong bibitaw mga kapatid dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God. Ayan po, tayo ay nagbabalik dito sa Sagot Kita kasama ang inyong lingkod na kapatid, Brother Paul De Vera. At ang ating pong question of the day mga kapatid ay, ano ang iyong love language? Alam mo na ba kung ano ang love language mo? Actually, tinitingnan po natin ngayon sa ating Facebook kung meron na bang mga nagsasabi sa inyo na ito ang kanilang love language, sinasabi nila, ayan, makita po natin sa ating, meron nagsasabi dito, gusto lahat ng love language. Sana nandun daw lahat, di ba? Naku, meron naman nagsasabi dito, unconditional love at sacrifice. Meron din, sabi, loyalty. Ayan, mga iba-ibang lingwahe ng pag-ibig. Ngayon po, mga kapatid, katulad ng ginawa natin kanina,
meron hong magtatanong sa akin at tayo po ay magbibigay ng kasagutan. So ang susunod hong magtatanong sa atin ay mula sa Quezon City at siya po si Ervin. Ervin, andyan ka na ba? Good afternoon po, Brother Paul. Ervin Balili from Quezon City. Hi, good afternoon, Ervin. Ervin, ilang taon ka na? Parang bata-bata mo pa. 28 years old po. 28. Ayan. Sige, Ervin, ano ang katanungang meron ka ngayong hapong ito? Brother Paul, ask ko lang po, paano po ba natin malalaman kung ano yung love language natin? Ayan. Ako, ang pag-alam ng pagkilala ng ating love language, makikita mo yan sa kung paano ka nakikitungo sa iba. So, hindi mo kailangang pumasok sa isang relasyon na parang may girlfriend ka para malaman mo kung ano yung love language mo. Bakit? Sa pamilya pa lang, mapapakita mo na yan. Mauobserbahan mo Sa family ko, mas nagsispend ba ako ng time? Mas gusto ko ba kapag binibigyan nila ako ng mga regalo? 'Di ba? So, dun mo madidiscover yung iyong love language sa pamamagitan ng kung kailan mo nararamdaman na ikaw ay mahal. Kung kailan mo nararamdaman na ikaw ay valuable. Ikaw ba, Ervin, bago ka magtanong ng susunod mong tanong, ikaw ba alam mo kung ano ang love language mo? Yes po, Brother Paul. Paano mo nalaman yung sayo? Mas nafe-feel ko po yung love when I receive that specific love language po. So mas nararamdaman mong kumokonekta sa'yo at talagang nararamdaman mo yung love ng tao o yung care, no, yung aruga ng tao para sa iyo through that. Okay? Yes po. Sige, ano ang susunod mong katanungan? In relation to that po, Brother Paul, ibig sabihin ba kapag nasa relationship po ako, kailangan alam ko din yung love language ng partner ko, and ibig sabihin po ba nun, do I have to adjust based sa love language niya? Magandang tanong yan. Alam mo, kailangan, unang-una, Ervin, at sa lahat po ng mga single na nakikinig sa atin ngayon, dahil syempre meron tayong mga singles na nakatutok ngayon, kailangan alam ninyo kung ano yung hinahanap ninyo. 'Di ba? Kung kunyari gugustuhin nating pumasok sa isang relasyon, dapat alam mo na ang gusto ko sa isang relasyon yung lagi akong kakausapin. Kasi ang hanap ko sa love, ang hanap ko na maramdaman yung love is pag kinakausap ako. 'Di ba? So, doon pa lang meron ka ng filter para nag-iisip ka. Isa po 'yan sa tinuturo natin sa mga singles na ang pag-ibig po, bagamat pag nasok sa puso nino man ay hahamakin ng lahat, masunod ka lamang, 'di ba? Kailangan pinag-iisipan din at tinitignan ano yung ma-offer ko at ano rin yung hahanapin ko para hindi tayo nagkaka-miscommunication, no? Tapos ang isa pang tanong ni Ervin is, kailangan daw ba alam niya yung love language ng partner niya? Oo. Kaya nga kailangan kikilalanin mo Titignan mo siya. Kung na-observe mo na siya as a friend, alam mo na mas gusto niya yung bonding time, kunyari. Or alam mong naghahanap siya ng words of affirmation. Diba? Doon mo malalaman yun as you get to know the person or as you pursue. No? So, parte rin yan ng love story, yung pursuit natin of our greatest love. At ang tanong na huli ay kung kailangan bang mag-adjust doon sa love language niya. Oh, of course, kailangan, mga kapatid, kasi hindi pa pwedeng, ito yung love language ko, pero ayaw mo. Paano? Hindi kayo mag-work. Pero kung gusto mo mag-work ang relasyon, iintindihin mo ano yung pwede kong gawin para ma-communicate sa kanya yung pagmamahal na yon. Ayan. Nasagot ko naman ang mga tanong mo, Ervin, kaya maraming salamat sa iyo. Thank you, Brother Paul. Ayan. Appreciate it. I appreciate you also. Ayan, mga kapatid, ang dami ho nating pinag-uusapan tungkol sa pagmamahal. Meron pong mga nagko-comment dito na nagsasabi na dahil minsan ho, ang nasa isip natin is mahirap lang ako, kaya hindi ko mabibigay yung pagmamahal na hinahanap nila. Naku, kailangan po nating maisip na hindi lang sa pera-pera yan. 'Di ba? Yung time that we spend, yung mga words that we say, walang makakamatch na pera yan. Ngayon po, mga kapatid, magbabahagi po ng kwento niya ang atin pong guest ngayong hapong ito. Live po,
via StreamYard at makikita nyo siya dito. Mula pa po ito sa United States at isa po siyang church worker sa CCF. Tawagin po natin, Miss Jika Lumabaw. Yan. Hi! Ayan, nako, wala pang audio si Miss nakamute. Opo, ayan. So, hello Miss Jika. Yes, we can hear you. Miss Jika, gulatin mo naman sila. Anong oras na dyan? It is currently 12:26 in the morning. 12:26. Salamat sa sakripisyo at sinamahan mo kami ngayong hapon. Dito sa Pilipinas ngayong hapon, pero mag-uumaga pa lang dyan. No? Jika, kwento mo muna sa amin, paano mo nakilala si Lord? Actually, at a very young age, medyo may knowledge na ako because yung family ko medyo religious sila, no? But when I was 13 years old, yung nanay ko, ni-register niya ako sa youth camp. At talaga mas naintindihan and explain sa akin kung sino si Jesus, anong ginawa niya para sa akin, kung bakit siya namatay on the cross for me, kung gaano niya ako kamahal, at nabuhay siya ulit matapos ang 3 araw. At buhay siya ngayon at pwede ko siyang i-invite sa puso ko at nandito na siya ngayon. O, di ba? Ganon. Gospel, kung gospel, kapatid, ha? Di ba? Oo. Doon ko nakilala talaga si Jesus. Okay. So, bata ka pa nun, no? Tama ba? Mga ilang taon ka? 13. Okay. So, usually, base sa experience ko in life, kahit na nakikilala natin si Lord at a young age, di ba? Nandyan pa rin yung mga epekto ng mundo, ng paligid natin sa atin. So, minsan, nagkakaroon pa rin talaga tayo ng mga problema, ng mga challenges. Sa'yo, Jika, when it comes to your past relationships, so, and sorry for this assumption, dapat pala tinanong muna kita, ikaw ba ay nagkaroon na ng mga relasyon din sa ibang tao in the past? Ang dami pa nagbilang. Mga 70. Hindi. Meron naman. And syempre, laging may challenge yun. No? Sabi nga nila, ang love, hindi yan laging hearts and flowers. Oo. Hindi laging masaya, hindi rainbows and butterflies, no? So, correct. Jika, yung doon sa mga experiences mo before, sa mga relationships mo, anong naging challenge mo pagdating sa love language, the way you express love and the way you receive love or they receive love from you? Yan. Thank you for that wonderful question. Kasi first relationship ko, I was already in college. 20 years old ako noon. Sabi kasi ng lolo ko, bawal ako mag-boyfriend pag di pa ako nag-18. Sumunod naman ako, nag-wait pa ako ng 2 years. Tapos, syempre, for me, first relationship mo yun, di mo pa alam. Medyo bata pa ako noon, I would think. Hindi ko alam kung ano tong 5 love languages na to. So, i-express ko yung pagmamahal ko kung paano ko siya nakikita sa TV, sa ganun pala dapat. And ganun din yung in-expect kong kind of love. Syempre sa mga pelikula, di ba? Laging maganda, syempre nagkakaproblema rin sila, pero lalo na sa mga K-drama, hindi ko alam po kung nanonood ka ng K-drama, no? Pero minsan, pag nanonood ako, naiinis ako, parang naiinggit ako sa kanila na hindi ko maintindihan, di ba? Baka naghahanap ka ng mga sparkle, di ba? May mga chimes, tsaka mga bulaklak yan. Kasi kinikilig ka sa kanila eh. So, akala ko ganon. So, syempre, pag hindi mo nakuha yung ganong klase ng pagmamahal, akala mo mali. Or hindi enough. So, doon din ako nagkamali ng bata. So, parang inasahan mo, tapos hindi nila nami-meet, no? Or hindi nila naibibigay sa'yo yung hinahanap mo. Pero, Jika, since sabi ng iyong profile, you're a church worker, so I would assume, 'di ba, na talagang love ka ni Lord at satisfied ka kay Lord. Sapat ba talaga, masasabi mo ba 'yon? Sapat ba talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo? Ikaw ba ay in a relationship na, Jika? Alam mo, wish ko sana. Hindi. Actually, Paul, kaka-38 ko lang a few days ago. Wow! Happy birthday, mga kapatid! Batiin natin ng happy birthday si Jika Lumabaw. Birthday po niya. Happy birthday, kapatid! 38. 38, pero are you joyful in the Lord?
Yes, joyfully single. Alam mo, last akong in a relationship 2015. Aba, ang tagal. Magte 10 years na pala. 9 years na ngayon. 9 years na akong single ngayon. Since kinumit ko yung buhay ko kay Jesus. Very good, very good. And alam mo, sa totoo lang, minsan naghahanap talaga tayo ng love in all the wrong places. And akala mo noon cliche na dapat satisfied ka kay Jesus, na si Jesus lang ang kailangan mo, na enough si God. Pero napatunayan ko, Paul, sa buhay na to, no, na totoo ding more than enough si Jesus. Amen. Amen. Yung mga times na malulungkot ka, kasi tao ka kasama yon, di ba? Pero yung lungkot na yun, panandalian yun Tsaka hindi mo yun maikukumpara dun sa joy na hindi mo ma-explain dahil si God, meron siyang mga paraan kung paano niya maipapadama yung love sa'yo. Actually, yung mga ina-expect mo sa Korean drama na sinasabi ko kanina, kayang ibigay ni God yun kahit hindi ka in a relationship. Kasi in a relationship ka kay Jesus. Alam mo, magugulat ako minsan yung mga friends natin from church, magpapadala sila sa'yo ng pagkain, love language ko yun, food. Yung mga magugulat ka how God will take care of you also through other people. Correct. So I really think that He is more than enough. Ay, praise God naman doon. Mga kapatid, ngayon nakikinig kayo sa kwento ni Jika at baka nagtatanong kayo, baka siya lang naman nakaka-experience niyan, pero ako, ang tagal ko ng single. Kailan pa ba ako magkakaroon ng jowa? Kailan pa ba ako magkakaroon ng love life? Nasabi kanina ni Jika yun, di ba, na may mga panahon, tama ba ako, Jika? May mga panahon na nararamdaman mo yung, kailan ba? May mga ganun, di ba? Pero, nababawi ni Lord Paano ka nire-remind ni Lord doon na, Jika, I am enough, di ba? Paano niya nire-remind sa'yo yun? Alam mo, malaking bagay talaga yung araw-araw magbabasa tayo ng Biblia. Ayoko sanang magtunog na parang preaching or masyadong spiritual, pero totoo yung Biblia para sa akin, Paul, I treat it as God's love letter to me. Which na doon right. niya. Saka isa sa mga love language ko, words of affirmation. Kaya tuwing nagbabasa ako, nandoon ang mga pangako ng Panginoon, ang mga promises niya. Minsan tayo, pagising sa umaga, anong una nating ginagawa? Nagbabackread, di ba? Ng mga messages. Mga chat. Mga chat, di ba? Ako natutunan ko na bago dapat ko yung ginagawa, ibabackread ko muna kung anong gustong sabihin ni Lord sa akin for the day. And doon ako nakakakuha ng strength, ng encouragement, and totoong His words never fail. So, salita ng Panginoon, mga kapatid, kung kayo'y nangungulila, humawak na ho kayo sa mga Bible ninyo at talagang mabusog kayo sa pagmamahal ng Panginoon because you will be surprised at how great the Father's love is for us. Sabi po, as far as the east is from the west, so is His love for us. So, grabe po yan, no? So, sundan natin ang tanong si Jika. Sa paanong paraan naman and in what relationships, ngayong single ka pa at syempre alam natin darating ang God's best para sa'yo. Nandyan lang yan, nakikinig at nagpe-pray at naghihingi ng guidance kay Lord, di ba? Paano mo napapractice yung love languages na meron ka? Alam mo na bang love language mo, Jika? Oo. Anong love language mo? Ang receiving ko talaga, words of affirmation. And kailangan ko marinig or mabasa. Okay. And yung pag-express mo ng love? Dati, akala ko service. Minsan talaga magkakamali kayo. Or minsan siguro dahil nagkakaparehas sila. Because dati, ang hilig ko maghatid ng mga nung may kotse pa ako kung sino-sino inahatid ko pa uwi, kahit madaling araw, ganyan. So, pero na-realize ko na giving ko din pala yung words. Na when I encourage when I say good job or yun, ganun din pala ako. Nag-boost ka din pala. Ay, ngayon, ang tanong ko, dahil syempre single ka pa. Ako kasi may asawa na. 'Di ba? Dahil single ka. Napakaganda. Ayan, mahal na mahal kita, Mrs. De Vera, kung nakikinig ka ngayon at nanonood sa atin. Pero ang tanong ko kay Jika, paano mo napapractice yung mga love languages mo ngayong single ka pa? Kanino mo yan binibigay habang naghihintay ka pa ng will ni Lord sa buhay mo? Yan. Alam mo, Paul, nabanggit mo kanina na nandito ako ngayon sa Amerika, no? Nandito kasi ang pamilya ko. Ang mommy ko,
ang stepdad ko at saka yung kapatid kong babae, no? So, nung nagkaroon ng opportunity sa akin para pumunta dito at mag-spend ng holidays with them, pinili kong gawin yun. So, time na mabigyan ko sila, kasi syempre, buong taon, hindi ko sila nakakasama, kasi buong taon, yung love ko naman ay binibigay ko sa simbahan. Sa kapatid natin in the spiritual families. Nabanggit mo rin na isa akong church worker. Part po ako ng singles ministry, kaya single pa rin ako. Ang tawag po natin dyan ay B1G or B1 with God. May, meron po kaming gathering sa Friday, no? 7:30 p.m. Punta Correct po kayo po. sa Punta po kayo dyan. Yes. So, doon ko nabubuhos. And kapag alam mo pala yung love language ng mga tao, ng receiving nila, mas madali. Like ako, natutunan ko, ang mommy ko, gifts. Ako, nasa pinaka-bottom ko talaga yon. Pero nag-e-effort ako for her. Kasi na-realize na ang mga taong may love language ng gifts, kagaya ng binanggit mo kanina, no, hindi pala kailangan magarbo. Para sa kanila yung thoughtfulness, sulat, pwede yon. Mamitas ka ng bulaklak dyan, kung pwede ha. Bibigay mo sa kanila. Libre lang yon, pero ikinatutuwa nila. So, sa sister ko, time. So, kaya kahit alas 3 ng madaling araw, nanonood lang kami ng TV, sasamahan ko lang siya. Balita ko nga, naglalaro pa kayo ng alauna ng umaga, naglalaro pa kayo, di ba? Yan. Naglalaro kami ng werewolf kaninang madaling araw. Kung sino ba ang werewolf dito nang papatayin natin. Ganon. Ang galing. So, at least na-express sa pamilya. At pagbalik mo dito, may express naman sa body of Christ, the church. Diba? Sa iyong mga ka-fellowship. Ngayon, Jika, bago tayo magpaalamanan, kailangan ko tong marinig sa'yo at kailangan marinig ng ating mga kababayang nakikinig at naka-tune in. Anong mapapayo mo sa ating mga kapatid na napanghihinaan na ng loob? Natatakot sila na ito na, February 14 na, single pa ako. Natatakot silang mag-isa sila. Anong pwede mong ipayo sa kanila? Uso to mga SMP. Sa mga malamig ang Pebrero. Yan. So, ang mapapayo ko sa mga ganyan na kagaya ni Nate ng CCF Eastwood. May special mention, ha? Then nakikinig kasi ngayon yung isa nating church, ay yung ating church family sa CCF Eastwood. Ayan, pati ang Adias family sila, kailan nanonood sila. Ang payo ko, no, huwag kayong mas matakot kayo na wala kayong sasweldohin sa February 15. Mas matakot talaga yun. Biro lang. Diba? It's not something to be scared of or to be worried about or anxious about. Kasi alam mo, last year, nag-spend ako ng Valentine's Ball, kasama ko yung mga college friends ko. Diba? Tropa-tropa lang, masaya pa rin. Yes, marami tayong pwedeng gawin. Minsan, kung gusto mo, i-date mo yung sarili mo. Kung masyado kang extrovert, baka minsan kailangan mo ng time for yourself. Or kung kailangan mo talaga to be around other people, I'm sure meron kang mga friends na gustong-gusto kang makasama. Ministry, pwede mo yung gamitin doon. Sa amin, sa singles ministry, pwede kayo mag-volunteer para hindi kayo malungkot. Mag-meeting tayo ng February 14. Okay lang yun. Yan. So, wag niyo siyang ikabahala. Mas nakakatakot ang nasa sementeryo ka mag-isa. Mas marami pang bagay na nakakatakot. Kasi sa mag-spend time alone ng February 14. Correct. So, if you need sumama kayo sa amin, February 16, 2 days after Valentine's Day, we will have a wonderful time together. Ayan, maraming salamat, Jika. Thank you for staying up and for sharing all the wisdom that you have shared sa ating mga kapatid. Malaking tulong yan. So, God bless you at namimiss ka na ng mga kapamilya mo dito. We will see you back. Thank you! See you soon! See you. Mga kapatid, kung may tanong po kayo o may gusto kayong i-share, habol na po kayo sa pag-comment sa ating live stream at titignan natin ito mamaya kung ano ang inyong mga pinag-share at ino-open up sa atin. Tandaan po ninyo, 5 ang mapalad na mabibigyan ng gift packs mula sa MX3. Yan, ang MX3 capsule ay tested and proven na makakatulong po sa atin to avoid yung atin pong mga discomfort, yung pain, at sa sakit natin, of course, with proper diet, and also healthy lifestyle. Huwag po kayong bibitaw, mga kapatid. Magbabalik pa po ang programang Sagot Kita, Sagot Ka ni God.
Yan, welcome back po mga kapatid. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. At ngayong Friday, Sagot Ka ni God. Ako po ang inyong lingkod, Brother Paul De Vera. At this weekend po, magpapatuloy tayo sa usapin ng love. Dire-diretso na yan hanggang Valentine's Day. Dahil po sa amin pong church sa CCF, ang amin pong bagong series ay Love Rediscovered. Makikita nyo po yan sa inyong screen ngayon. Napaka-exciting yan. Dalaw po kayo sa amin this weekend. Sabado 5 p.m. o Linggo 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. or sa online services ng CCF. Inaanyayahan ko rin po ang mga nakikinig po sa atin na mga singles na willing, 'di ba, to spend their time on Feb 16. Samahan niyo po kami. Magbubukas ang pintuan ng Big Fridays. Big Fridays po ay yung Singles Fellowship sa CCF Center as we start our new series, Seasons of Love. Seasons of Love. Sabi nga nila, love is in the air. Or is it? Love is often the most discussed topic among singles. Yung iba excited magkaroon ng jowa. Yung iba naman, ayokong makigulo dyan. Masaya na yung buhay kung solo lang ako. Diba? Iba-iba po yung mga tanong natin. Kailan ba ako magkakajowa, Lord? When is it my turn? Yung iba, meron na ako. Ano nang next kong gagawin? Mahirap pong maghintay, and waiting for the unknown can be very exhausting. But how can we stay hopeful in our waiting season? Sasagutin namin yan, basta dalaw po kayo sa Big Fridays next week. Bali, after nyo tumutok sa Sagot Kita, puntahan nyo na yung CCF Center, magkita-kita tayo doon 7:30 p.m. Yan po. Basahin na natin ang mga tanong o komento ng atin pong mga netizen. Tingnan po natin. Sabi po dito sa Facebook, sabi po ni Ma'am Emelita Estosia, Happy Valentine's po sa lahat. Sa akin po, pinapakita ko ang pagmamahal ng walang kapalit. Ng anumang kapalit, di ba? Sino kaya to? Ronalen Soriano. Yan, naipapakita ko pagmahal ko po sa asawa ko, ang pagluluto ko, at syempre spend more time talk. Anything po, nakikinig ako sa mga kwento niya. Sabay din po kami nagsisimba every Sunday. Yan po, napakamahalaga yan. Si Winrose Jeromo, sabi niya, pinapakita kong pagmamahal ko, pag-aalaga, respeto, tiwala sa isa't isa, at higit sa lahat, araw-araw sinasabihan ko ang asawa ko, I love you. Si Ramel Maluto, sabi po ni Ramel, magandang hapon po, pinapakita ko sa aking mahal na mahal ko siya sa pamamagitan ng pagsabing mahal na mahal ko siya at kinakamusta ko siya palagi, araw-araw. Si Flora Liza Salubre, ipapakita kong pagmamahal ko sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalaga kahit walang kapalit. Naku, consistent po yung nagmamahal ng walang kapalit. Naku, yan talaga ang totoong pag-ibig. Very selfless. Meron pa po tayo. May tanong po si Christine Sares sa atin. Brother Paul, paano po kung sa pagpapakita mo na mahal mo po ang mahal mo sa buhay, binigay mo na lahat ng meron like pag-support, pangangailangan sa kabila ng lahat, kahit konting respeto, hindi nila mabalik. Nako. Paano ko po pakakalmahin ng sarili ko para hindi ako masaktan? Ganito po ang gagawin ninyo. Love is a commitment towards imperfect people to seek their highest good. Ikakaganda ng buhay nila, kabutihan nila ang nasa isip mo. So kahit na sakaling pakiramdam mo, ubus na ubus ka na, plug into the source, the real source. Ano po ang source ng pag-ibig natin? John 3:16, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sabi ho doon, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang pagmamahal po ng Panginoon sa inyo ay buong buo. So kahit na hindi nasusuklian yung love, tingin tayo sa Panginoon. Fix your eyes on Jesus because He died on the cross for you and He gave His all for you. So tinodo niya yung pagmamahal na yan. Kaya kahit hindi bumabalik sa'yo mula sa mga mahal mo sa buhay, okay lang yan. Huwag kang mag-alala dahil si Lord nakikita ka at si Lord, He is close to the brokenhearted and He restores our soul. Yun po yung kagandahan. Kaya dapat bago pa man tayo maghanap ng pag-ibig sa ibang mga tao sa paligid natin, kamag-anak man o karelasyon, siguraduhin muna natin, receive natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Because that love can really change your life from the inside out.
Napakahalaga niyan. So sana na-encourage ka dyan. So blessed today, mga kapatid, and I can't contain it. Kaya ito po ang mga nanalo sa atin ngayong hapong ito. Winners ng MX3 gift pack ngayong Feb 9, John Luksun, Altaya Handog, Ervin Balili, Gika Lumabaw at Winrose Heromo. I-message nyo po ang Facebook page ni Ma'am Cheryl Cosim at sabihin nyo kung saan ang address ninyo para mapadalan po kayo ng MX3 gift pack. Ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps to avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Gusto ko lamang po bago tayo magtapos, batiin ang aking tatay na nakikinig ngayon kasama ang aking mga kamag-anak na lilipad na, babalik na po ng United States. Ang daddy ko si Raul De Vera nakikinig at ang akin pong mga Blanco family relatives na nandyan ngayon sa Pasig. Hello po, binabati ko kayo at ang wish ko po para sa inyo, baunin nyo rin yung aming mga pinag-usapan dito. Mahal na mahal kayo ni Lord at binigay niya ang buhay niya para sa inyo. May you live your lives for the King. Iyan po mga kapatid, napakaganda ng ating usapan. Alam ko medyo naninibago kayong wala yung kagandahan at kabutihan ni Miss Cheryl Cosim. Na oo, malungkot tayo dyan, pero wag ho kayong mag-alala. I'm sure babalik din ho siya kaagad. At sana ho makabalik pa ho dito pagkatapos ng lahat po ng aking mga ginawa. At subukan nating mangyari yan. No? Minsan po, sabihin natin sa kanila, baka pwede naman tayo magkaroon ng mga live phone patch. Tingnan natin kung kakayanin natin yan sa mga susunod na episodes. Mga kapatid, gusto ko pong tapusin ang ating programa sa isang paalala at sa dasal. Paalala po na tayong lahat ay mahal ng Panginoon. At yung pagmamahal na yon ay ibinigay niya sa atin kahit po kayo ay wala pang karelasyon o kahit po yung mga tao sa paligid nyo, hindi nila nakukuha yung iyong pagmamahal o hindi nila nabibigay yung pagmamahal sa inyo. Buong-buo pong binibigay ng Panginoon sa inyo ang love that breaks all things, that the love that really gives you breakthroughs, the love that is the answer no to the biggest problems of the world, the love of God. He takes away our sins. Kaya yun po ang inyong i-enjoy. Tayo po ay magdasal, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw at panahon na binigay mo sa amin. Salamat sa holiday. Salamat sa bakasyon para sa ibang tao. Salamat din po na sinusuportahan ninyo yung mga taong nagtatrabaho ngayon. Higit sa lahat, gusto naming magpasalamat na hindi namin kailangang hulaan ang love language mo, Lord. Because we know that you spoke of your love to us very clearly in that while we were still sinners, you sent your Son, Jesus, to die on the cross for us. Lord, marami po sa Pilipino ngayon ang nalulungkot, nalulugmok, nagkakaroon ng mga problema. Kayo po ang mangusap sa kanila at ipaalala sa kanila na ang tunay na pag-asa, kaligayahan, pag-ibig at suporta ay manggagaling hindi sa horizontal connections nila, kundi sa vertical connection nila sa inyo, Panginoon. At kayo po ang aming gustong luwalhatiin sa aming buhay mula ngayon hanggang magpakailanman. Kaya, Panginoon, maging bida kayo sa aming puso as we celebrate the month of love. All these we pray in Jesus' name. Amen and amen. At diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan natin, mga kapatid. Samahan po ninyo kami ulit ang programang Sagot Kita, Lunes hanggang Biyernes po, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon yan. Ito po ang programang tulay ninyo sa serbisyo publiko. Ako po si Brother Paul De Vera, nagpapaalalang kung pipiliin po natin na madinig ang puso ng ating Panginoong Hesukristo ni Jesus Christ, madidinig nyo pong sasambitin niya ang pinakamatamis na pangako from our Lord and Savior Jesus Christ. At ano yun? Sagot kita.